with your feathers, Lord. Hide my life in the secret place and shelter me in the time of storm. Cover me with your grace. Cover me with your feathers, Lord. Hide my life in the secret place and shelter me in the time of storm. Cover me with your grace. Cover me, you're my strong and mighty tower. Cover me, you're a refuge for my soul. Lord, I'm weak, but it's there your strength is perfect. I will rest in you, be blessing you as you cover me with your feathers, Lord. Hide my life in the secret place and shelter me in the time of storm. Cover me with your grace. Cover me with your grace. Lord Jesus, cover me with your grace. Lord, cover me. Jesus, cover me. You're my Lord. Will you cover me with your grace? Hallelujah. Oh, cover me with your grace. Cover me with your grace.
Isang happy blessed day sa inyo. Morning, afternoon, evening. Magandang araw sa inyo. At naway kayo pagpalain ng Panginoon. Napakagandang awit na yan na sung by si McCalmon. Kung kayo ay mga mananampalataya, kinakailangan yung ating body i-offer natin as a living sacrifice, buhay sa Panginoon. Hindi patay na katawan ang kailangan ng Panginoon upang manahan ang Holy Spirit sa isang tao na yon. Kung kinakailangan ng ating katawan ay i-honor natin ang Diyos sa ating katawan sapagkat ito'y tahanan ng Diyos, ang ating mga katawan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Templo. Si Apostol Pablo sabi niya, yung ating katawan ay katulad ng tent na darating ng oras ay masisira. At sa pagsamba naman sa spiritual na kalalagayan, tayo naman ang templo ng Diyos. Sapagkat hindi natin pwede ipagpagawa ang Diyos ng templo na gawa namang kamay ng tao. Dahil hindi naman ang templo na yon na ginagawa ng tao ay hindi naman ayon sa likeness and sa wangis ng Diyos. Kaya mananahan ng Diyos doon sa kanyang likeness and image na mga tao na merong image and likeness ng Diyos na nasa Kanya. Kaya templo tayo ng Panginoon. Tulad tayo ng Ark of the Covenant ng Panginoon na bumababa ang presence niya. Kaya sabi rito, ang isa sa mga hindrance sa isang mananampalataya sa pagharap niya sa Panginoon sa Bema Judgment ay katulad na sinasabi ng unang Korinto, chapter 10, verse 13. Ang sabi, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Tingnan natin dito sa binasa natin. Sabi dito sa verse 13 na malinaw na ang temptation, hindi Diyos ang may author nito na temptation. Pagsubok, ibig sabihin, temptation. This is not the same as temptation when Adam and Eve dealt with the devil. Magkaiba ho ito. Ang sabi rito, no temptation has overtaken you except such as is. Pagsubok. Halimbawa, paano natetempt ang isang tao? Paano natetempt o natutos ang isang tao? Eyes, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ano yung, unahin ko muna yung lust of the eyes. Pita ng mata. Ang lagi niyong nakikita, yung ganda, di ba? Tulad yan ni Eve, ang lagi niya nakikita, tinitingala niya at tinitingnan niya, tagusan yung tingin niya doon sa bunga ng good and evil sa garden. Yung lust of the eyes, yung lust of the flesh, yung gusto mo, nakita ng mata mo eh. Ngayon, natutokso ka na. Pagkatapos, gusto mong mapasa'yo, that's lust of the flesh. Gusto mong maisuot mo, halimbawa, yung magandang ginto, brilyante, sing-sing. Gusto mo yan. So, dadampi na sa katawan mo, lust of the flesh na. And then, pagmamayabang mo na, pride of life. Ayan na. Halimbawa, yung common ngayon sa mga social media, magpo-post na mga picture na para maging maganda sa mata ng iba. Yung pagpo-post nila ay flirtatious, flirting ang dating. Makikita ninyo
na marami akong sasabihin sa ganyan pero mauubusan tayo ng oras. Yung nagpapakita na ng tinatawag na a little bit flesh. Yung ibababa yung ganito, yung mga ganyan, pagkatapos talagang yung mukha nila pakikita, yung talagang akala mo nagpapahalik sa camera. That's kind of na why? Because the last of the eyes, makita ng mga tao, makita mo rin gusto mong na-edit, di ba? Ine-edit mo yung picture mo, maganda, alisin yung kulubot ng mukha, nunal, babaguhin yung hairstyle, pagkatapos ipopost sa social media, pero yung actual na ikaw mismo ay hindi kayo eh. So, ang ipinakita mo sa social media ay hindi talaga original na mukha, sapagkat ang tawag ron ay finiltered mo na, ay may kasama ng panloloko yon. Maaring sabihin nyo, ako yan. Maaring sabihin nyo, hindi ako yan kasi ibang mukha. Pag tinignan yung mukha nyo. Anong problema ng mga tao ngayon sa kapanahonan natin? Is, lahat ng gusto nilang gawin sa social media, it must be accepted by the community. O acceptance ang gusto nila. Ang mga tao ay merong deficiency sa acceptance. Gusto nila na sila ay mapansin, mapuna, maglalagay ng mga picture, yung mga ganyan. Sa psychology, yung mga itsura, yung sa mga picture, sa mga hilatsa ng mukha kung paano, sa photography, meron din akong subject na photography. Yung tingin ng mukhang ganon, tulad halimbawa sa mga ads and media, makikita ninyo, naglalagay sila ng brand na ibinebenta nila. Halimbawa, alak. Pagkatapos, yung may hawak ng alak ay babaeng naka-bikini lang. Tapos, nililigaw nila yung tao eh. So, ang tawag ron is parang sexualization ng isang product. Diniligaw nila. That's para lang mapukaw yung attention mo. Makikita nila yung babae na naka-bikini lang, may hawak na alak, at pagkatapos ay ginagawa nilang object yung babae sa sexualization ng ganong ad. Mahira natin na gumagamit ang babae. Tinetempt yung mga tao na bumili ng alak. Pero yung real threat ng alak ay pag nalasing ka, magwawala ka, manghahamon ka, magkakasakit ka, lalo na yung alcohol contents nun, at it will damage your liver, your heart, yung mga laman loob mo sa pag-inom at pag-inom ng maraming alak na ganun. So, ayun ang tinatago ng mga nagbebenta ng mga products sa ads nila. Ang ginagamit nila ay yung mga babae. Tulad niya, halimbawa, ano ba yung sa Pilipinas na matagal ng yung White Castle, kung tawagin, na alak noon. Bata pa lang ako, nakikita ko sa TV. Isipin ninyo, babae, nakabikini, nakasakay sa puting kabayo. Wala pang saddle yun, ha? Alam niyo ba kung gaano kasakit ang sumakay sa kabayo nang walang pantalon? Yung buhok lang nun, parang karayom na tutusok sa mo yun. Kaya may saddle dapat, So makikita natin, ginagawang object ang isang ang babae para sa isang product. Ayun ay misleading ho yun. Ang tunay na niyan ay yung alak ay nakamamatay. Magkakasakit ka dyan. Masisira buhay mo, masisira trabaho mo, ma-hangover ka, hindi ka makakapagtrabaho, matatanggal ka sa trabaho, masisira pamilya mo at buhay mo. Yun ang katotohanan ho niyan. At yung iba nagsasabi, bakit si Jesus Christ may umiinom ng alak, dalawang klaseng alak nung araw. Oinos, ito ay fresh na bagong pigang juice, yung grape.
Shekar ang siyang malakasang content na kung saan ay ginagamit din pambuho sa sugat para yung infection ay mawala, parang alcohol. Ang ininom ng Panginoon noon ay yung oinos, na kung saan na yun ay galing sa katas ng ubas mismo na hindi ibinuro ng ganong katagal tulad ng mga shekar. Darating tayo sa susunod na sa darating pagka iano ko yun, na ipahayag ko sa inyo. So, sabi rito na ang temptation ng mga pagsubok, pag sinabing temptation, hindi dahil ito ay si Satanas na nagbibigay. Actually, sa original word ay trials. Ang sabi rito na common to man daw po yung trials. Halimbawa, kulang ka sa pagkain, kulang ka sa pera, kailangan mo magtrabaho ng gusto. It's common to all men. Halimbawa, nabasted ka ng nililigawan mo at ang ginawa mo ay ibinuhos mo yung lungkot mo. Halimbawa, either sa pagsisikap o either sa pag-inom o pagiging lulong sa bisyo, ay kinakailangan maisip nito na kung ang pag-ibig sa inyo ay mahalaga, dapat mas maging mahalaga sa pag-iisip ninyo ang inyong buhay at sarili. Meron namang ibang mga lalaki o babae, marami pa namang lalaki dyan. Di ba? Yung mga ganun. Halimbawa, iniwan siya ng kanyang boyfriend, marami pa naman lalaki dyan. No. Don't say that. Don't say that word. Dahil, parang sinabi mo, oh, I can pick whatever I want. Marami dyan. That's what Satan likes sa mga babaeng nagsasabi nun. Satan will gonna bring man that will totally ruin your lives. If the man you're looking for doesn't come from the Lord, hindi maka-Diyos at walang katiting na takot sa Diyos o walang alam about God at lumapit sa'yo, tapos naging boyfriend mo o naging girlfriend mo, naging asawa mo, you will see the difference. Kaya nga sinabi na nga ng Biblia, huwag kayong makikipamatok sa kasal sa hindi nyo kapananampalataya. Mahirap po yun. Magkaiba, isipin niyo nagkaanak kayo, yung mga anak nyo, hinahatak nyo, hatakan kayo, o dito kami, pupunta kami dito, doon sa, ng mga Muslim. Dito, yung mga bata, dadaling ko sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ay, isa, dadaling ko doon sa Badista. Ay, isa, dadaling ko sa Jehovah's Witness. Kung makikita ninyo, ba't kung iisang pananampalataya ninyong mag-asawa, ay maitataguyod ninyo na may kapayapaan at prinsipyo ang inyong mga anak. Kaya sabi rito, God will not allow you to be tempted beyond what you are able. Hindi hayaan ng Diyos na nasubukin ka. Let's set aside muna the word tempted o temptation because God doesn't tempted anyone. Kasi sabi ng iba Diyos yata tumutok sa'yo. Ito. Yan natin ho rito. James chapter 1 verse 13. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He, God, Himself, tempted anyone. So, ang Diyos ang hindi nanunukso. Yung mga tukso para bumagsak ka sa kasalanan, hindi ginagawa ng Diyos yun. Si Satan ang nanunukso para bumagsak ka sa kasalanan. Sinasabi ni Satan sa'yo, tumingin ka sa social media, ang daming babae dyan na halos subot-hubad na. Tumingin ka. Tinetempt ka. Subalit yung sinasabing temptation, the other way around na temptation, ibig sabihin trials na nasusubukan mo ay common sa tao, ay hindi daw po tayo hahayaan ng Diyos at hindi kahayaan ng Diyos na
maranasan mo na higit pa. Kaya ka merong testing and trials ay para subukan ka ng Panginoon kung mapapagkatiwalaan ka marahil ng Panginoon sa darating na panahon sa kanyang blessing and blessed assurance at tinatawag na yung opportunity from the Lord. Paano natetep ang isang tao? Verse 14 ng James chapter 1, "But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed." Ito yung our own desires. Because of the eyes, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Drawn away meaning tutula ka palayo sa Diyos. At sabi ng verse 15, "Then when desire has conceived, it gives birth to sin." Pag nag-conceive na yung desire, nanganak yung nais mo, tapos nanganak na yung nais mo na gawin, big sabihin, nagkaroon ka na ng well-planned. Planado na, may plano ka na. Conceived. Manganganak ngayon ng kasalanan. Yun yung tinatawag na outward na action mo. Yung plano mo na nasa heart mo, nasa mind mo, i-actual mo na yon. And it gives birth to sin. At hindi pa ron yung sin, dahil sanggol pa yung maliit pa. Yung maliit mo palang na ginagawa, hindi ako napupunan ng Diyos. Maglalagay ako sa social media ko ng, "The Lord is good, Jesus is Lord, believe in Him." So, ginagawa mong dekorasyon yung Bible verse tsaka si Jesus Christ sa social media mo o sa buhay mo, naging bukang bibig mo na lang, kino-cover up mo kasi yung small sin na lumalaki-laki na sa sarili mo. You better stop it now. Huwag mong i-cover up ng mga Bible verses yung sin mo para hindi ka mapuna na ikaw ay gumagawa na ng kasalanan na ikamamatay. Ano sabi rito? "And sin, when it is full grown, brings forth death." Pag malaki na yung kasalanan. So, lumalaki ang kasalanan sa maliit. Sa nagsimula, sabi, na-tempt ka. Tapos yung, when He is drawn away na palabas ka na sa presensya ng Diyos, nag-backslide ka na, ibig sabihin. Hindi totally backslide pa, hindi pa halata yung backsliding mo. He is drawn away by his own desires. You have your own desires. Yung plano mo, halimbawa, yung desires mo na gusto mo na mangyari to, so may desires ka. Desires kang yumaman sa anumang paraan. Kaya yung iba nang-i-scam. Sa'yo may desires ka nun. At ang pagsasabi nila, okay, desires mo na pansinin ka ng maraming lalaki. Pansinin ka ng maraming babae. Magbibigay ka ng mga sweet message back sa mga social media para ikaw ay maging suki nila. Big sabihin na lagi kang pupunahin sa magdadrop ka ng message, mga ganun. Ay, kumain ka na ba? Ay, thank you very much sa ano mo pag-support mo sa picture o kung sa social media kumakanta, sa kanta, yung mga ganon. O bibigay ng mga emoji na heart, bibigay So, hindi alam ng mga taong ito na yung social media na yon ay meron tinatawag na chain reaction that leads to destruction. Tandaan nyo yan. Kaya maraming mag-asawa nasisira ang buhay sa social media, Facebook, yung mga dating apps, yung mga karaoke apps. Kasi pwede mag-duet Mas sweet pa siya dun sa ka-duet niya kaysa sa asawa niya So, ganun ang nangyayari mga kapatid. At yung mga babae, yung mga picture nila, ipopost sa mga social media, maging sa mga dating apps, o kaya yung karaoke apps, yung mga singing apps.
yung naglalagay ng mga background picture, profile picture na alam ko meaning ng mga ibang nilalagay doon eh. Dahil hindi, I'm not that ignorant. I study, yung mga criminalistics ng tao. I study yung mga psychology ng tao sa ganun. Makikita ninyo na flirting ang ginagawa ng mga babaeng ganun. Halimbawa, sabi nga sa psychology, kapag yung pinakita mo na yung neck mo ng ganun ng konti, ganyan, no? Pinakita nyo ng konti. Tapos yung face nyo, sumide view ka, tapos niyuko mong ganun shoulder. Niladlad mo yung buhok mo. Pinakita mo halimbawa yung ganito mo. Sa psychology, that's flirting. Meaning, you are welcoming men, whoever they are. You're welcoming Satan, whoever you are. Kung meron ka man nun, huwag kayong magagalit sa akin. At sa mga lalaki naman, yung mga pwestong ganito, yung talagang, yung maraming meaning ho yan. You better study. Kahit sa mga photography o sa mga ganon. So dito, makikita ho natin na kapag full grown na ang kasalanan na inaalagaan mo sa sarili mo, brings forth death. Kaya, kahit na maglagay ka ng Bible verse sa mga bahay mo o sa cellphone mo o doon sa social media mo, it's dry. Bone dry ang tawag. Why? Because you're dead already. You killed the Holy Spirit in your life. Yung operation ng Holy Spirit. You cannot kill the Holy Spirit, but in your life, you killed the Holy Spirit. Ang sabi rito, verse 16, James chapter 1, do not be deceived, my beloved brethren. Do not be deceived. Huwag kayong magpapaloko. Tingnan natin dito, ha? Ito. Matthew chapter 6 verse 22. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Pag ang eyes mo is good, not with desires, ha? Kaya nga yung lust of the eyes, kapag yan ay mayroon na kayo, your whole body is dark. Your whole body is in darkness. Only the eye na good ang siyang magbibigay ng ilaw sa buo mong katawan into your whole tent, your whole temple, the temple of God, and yourself, the body. At doon mo may i-offering yung body as a living sacrifice to God. That's what Jesus said. Na huwag nating hayaan ang ating mga mata ang maging cause ng pagiging madilim ng ating buong katawan at katauhan. Ang sabi rin dito, sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of your flesh. Ano ang makapagpipigil o prevent? Kasi prevention is better than cure. Makapag-prevent sa isang tao para mag-operate sa kanya ang lust of the flesh, even the lust of the eyes, ay by walking in the Spirit. Naging busy ka
with the Holy Spirit. Verse 17, Galatians 5, for the flesh lusts against the spirit. Yung flesh natin, yung body natin ay naglalast. Yung nagkakaroon ng desire, fleshly desire against the spirit. Ano yung mga fleshly desire against the spirit? It's time to praise and worship God. What you did is you wanna watch yung mga drama sa TV, yung mga episodes, and then you forgot until you fell asleep sa pagod. At least 5 minutes of praising God and mag-pray so that you give way to the Holy Spirit in your life. At kapag hindi rin natin nagawa yun, that's contrary na sa Holy Spirit. And the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another. So we cannot serve two masters. Kinakailangan isang master lang, the God of all flesh. Siyang gawin yung master ng buhay nyo, hindi ang desires ng sarili nyo. Give your desires, yung nais mo, yung plano mo sa buhay mo sa Panginoon. Sabi rito ng Biblia, ang sabi rito, sa Proverbs chapter 23 verse 26, my son, give me your heart and let your eyes observe. Ulitin ko Sa verse 26 ng chapter 23 ng Proverbs, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Yung desires ng puso mo ay pagkaloob natin sa Diyos na may likha. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sabi rito, sa Ephesians chapter 3 verse 17, if we allow God to control our desires, our flesh, our heart, our mind, our eyes, our life, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. And if we allow Christ na magdwell sa ating hearts, not the desires of our hearts or desires of our eyes, desires of our flesh, even the pride of life. Let Christ dwell in your hearts through faith, unwavering faith, that you being rooted and grounded in love. Upang maging rooted and grounded in love. Itong matibay na pag-ibig sa Diyos. Rooted and grounded in love. Verse 18, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth and height, to know the love of Christ. Isipin ninyo, kapag nagdwell na si Jesus Christ sa atin, sa ating mga puso, through our faith in Him, ay tayo ay magiging rooted and grounded in love sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At verse 18, mako-comprehend natin with all the saints, lahat ng mga believers na may the same purpose na ginawa mo, ang pag-aalay mo sa buhay mo sa Panginoon at ang pagdwell ni Jesus Christ sa heart mo through faith. Ang sabi rito, we will comprehend what is the width, the length, and the depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with the
fullness of God. Ang makikita ninyo sa inyong brain, sa inyong utak, ay maunawahan ninyo, makokomprehend ninyo ang lapad, ang yung haba, lalim at taas ng pagkakaalam natin sa pag-ibig kay Kristo sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Head and heart knowledge, we will fully know the fullness of God. Fullness of God ang kailangan ninyong malaman. Fullness of God ang siyang gift ng Holy Spirit sa atin. We should know God at walang makakaagaw sa inyo kailanman sa mga kamay ng Panginoon, sa kamay ng Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, I encourage you to open your life to Jesus. Yung mga desires ninyo, surrender all to Jesus. Surrender ninyo ang lahat ng mga nais ninyong isipin sapagkat siyang mag-guide sa atin sa ano pa man, mga kapatid. You are my strength. You are my peace. Lord Jesus. You are my hope. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Maraming salamat po sa pakikinig ng maiksing mensahe kong ito. Muli, si Brother Joe ito ng The Holy Spirit's Touch Revival. At kung kayo po hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Maraming po salamat. At muli, sa susunod po muli, to God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen and Amen.